Magandang gabi po, ito ang Euro TV Primetime Balita. Kami po ang inyong magiging tagapaghatid balita. Ako po si Henry V. Nicolas. At ako naman si Criza Lopez. Para sa detalye ng mga balita, bilang bahagi ng patuloy na pakikipag-ugnayan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mamamayang Pilipino, pinaunlakan muli nito ang ilang liham na kanyang natanggap mula sa Bahay Ugnayan Kalakip. Ang ilang katanungan patungkol sa ilang mga issue na kinakaharap ng bansa. Gaya na lang ng patuloy na pagtaas ng presyo ng mga bilihin tulad ng bigas. Para sa kabuoang balita, alamin sa report ni Vanessa Cleofas. Hindi natin maiwasan na makita talagang nagiging problema ang pagtaas ng presyo ng bigas dito sa Pilipinas. Pero kung titignan po natin, kahit na yung mga nag-e-export na mga bansa, ay tumataas din ang presyo nila, halos katumbas lang ng pagtaas nandito sa Pilipinas. Yan ang naging sagot ng Pangulo hinggil sa katanungan patungkol sa bigas biglang mahal. Ayon sa Pangulo, ang pagtaas ng presyo ng bigas sa Pilipinas ay kapareho rin daw sa suliraning dinaranas ng ibang mga bansa o sa buong Asya. Inihalimbawa pa nga nito ang parehong sitwasyon sa Vietnam at Thailand na mataas rin ang presyo ng bigas kahit pa matatanda ang isa sila sa mga bansang nangunguna pagdating sa pag-e-export ng mga bigas. Binigyang diin din ng Pangulo na ang pagmahal sa pangunahing pagkain ng mga Pilipino ay hindi raw maiiwasan lalo na't kung titingnan daw ay pareho rin itong nangyayari sa ibang mga bansa. Gayunpaman, tuloy-tuloy daw ang pagsisikap na ginagawa ng pamahalaan lalo na ang Department of Agriculture o DA upang mapababa ang presyo ng bigas para sa mga mamimili. Gayon din ang pagtitiyak na sapat ang produksyon ng agricultural products para sa stable na supply ng pagkain sa bansa. Hanggat maaari rin daw ay iniiwasan nilang mag-import ng maraming bigas sa ibang bansa at sa halip ang mga produkto na lamang ng mga magsasaka ang kanilang kinukuha upang makabawas sa inputs. Sa paraan daw na ito, mas matutulungan ng mga magsasaka na mas maiangat ang kanilang kabuhayan. Samantala, ang Bahay Ugnayan ay itinayo sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Marcos kung saan nagsisilbi ito bilang museum na bukas sa publiko. Kabilang din sa mga liham na natanggap ng Pangulo ay tungkol sa pag-phase out ng traditional jeepneys. Para sa EuroTV News, Vanessa Cleofas, sumasaludo sa bawat Pilipino. Samantala, matapos lumubog ang motor tanker na Princess Empress na nagdulot ng malawakang oil spill sa Pola, Oriental, Mindoro at mga kalapit na lugar, inalis na ang state of calamity sa lugar. Bunsod nito, nagsagawa ang munisipalidad at iba pang tanggapan ng pamahalaan ng seremonya kabilang ang Department of Social Welfare and Development at Department of Interior and Local Government. Alamin ang kabuang detalye sa aking report. Matapos ang malawakang oil spill sa munisipalidad ng Pola sa Oriental Mindoro noong nakaraang taon, dulot ng paglubog ng motor tanker na Princess Empress, inalis na ang state of calamity sa munisipalidad. Nakiisa rito ang Department of Social Welfare and Development at Department of Interior and Local Government at iba pang tanggapan ng pamahalaan. Sa mensahe ni DSWD Undersecretary for Disaster Response Management Group Diana Rose Cahipe, binigyang pagkilala niya ang mga kontribusyon ng iba't ibang tanggapan ng pamahalaan sa pagtugon sa epekto ng oil spill sa pamumuhay ng mga residente sa Pola. Dagdag pa ni DRMG Undersecretary Cahipe na ang naturang seremonya ay simbolo ng lakas, pagkakaisa at pag-asa. Karangalan din sa DSWD sa pamamagitan ng kanilang mga empleyado na tinawag nitong Angels in Red Vest ang makapaghatid ng tulong sa bawat pamilya at mangingisda na naapektuhan ng trahedya. Base sa datos ng ahensya, mahigit sa 982.7 million pesos na humanitarian aid ang naibigay ng DSWD sa mahigit 42,500 na pamilya na biktima ng oil spill sa Pola. Bukod pa rito, nakapagpamahagi rin ang ahensya ng family food packs at tulong pinansyal sa ilalim ng kanilang programa na Assistance to Individual in Crisis Situation or AICS, Emergency Cash Transfer or ECT, at Cash for Work or CFW. Sa kabila ng pag-alis ng state of calamity sa Pola, tiniyak pa rin ni Cahipe na patuloy ang pagtulong ng DSWD sa mga mamamayan ng Pola. Para sa EuroTV News, Criza Lopez, sumasaludo sa bawat Pilipino.
Kasunod ng mga naunang naitala na gumagamit na muno ng cyanide ang ilang mga banyaga mangingisda para mangisda sa karagatan ng Bajo de Masinloc o Scarborough Shoal. Paimbestigahan ni Senador Francis Tolentino sa Senado ang naturang mga aktibidad. May kukonsidera raw kasi itong environmental terrorism. Gate niya, nakakaalarma ang lawak ng mga coral reef na umano'y sinira ng mga dayuhang mangingisda sa loob mismo ng ating exclusive economic zone. Base sa report ng CSIS, umabot na sa 21,000 acres na mga nasirang coral ang naitala sa karagatan ng BDM dahil sa mga umano'y island building activities at giant clam harvesting mula pa noong 2012. Una na ring itinanggi ng Philippine Coast Guard ang ulat ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources hinggil sa naturang aligasyon dahil wala pa raw sapat na basihan ng PCG sa naturang aktibidad. Kasi nakakaalarma na tong 21,000 acres of coral reefs din na sinira, pero itong use of cyanide, mas mabigat po ito kasi I now consider this as environmental terrorism, destruction of our marine resources through the use of cyanide. At marami tayong pwedeng i-implicate na international agreements to hold accountable kung sino man ang lalabas ang ayon sa investigasyon na may sala dito. So number 1, UNCLOS utilized to trigger an investigation. Pangalawa, Convention on Biological Diversity. Tatlumputwalong taon ngunit hanggang sa kasalukuyan ay sinisimbolo pa rin ang boses at laban ng mga mamamayan tungo sa kalayaan at mas maayos na pamamalakad ng pamahalaan. Ganito mailalarawan ang naging paggunita ng ika-38 taong anibersaryo ng EDSA People Power Revolution na kahit mas tahimik ngayong taon, nananatili pa rin nag-aalab at binubuhay ang alaala at aral na dala nito hanggang sa kasalukuyan. Bilang paggunita sa kasaysayang ito, pinangunahan ng National Historical Commission of the Philippines o NHCP ang pagdaraos ng isang seremonya sa People Power Monument nitong linggo, ika-25 ng Pebrero, bilang selebrasyon sa ika-38 taon nitong anibersaryo. Ilang mga opisyal ng lokal na pamahalaan ng Quezon City at mga individual at grupo na mukha ng EDSA People Power ang nakiisa sa naging formal, taimtim at simpleng seremonya na idinaos sa People Power Monument. Kabilang sa mga dumalo at nakiisa sa seremonya, sina NHCP Chairman Emmanuel Franco Calario, Human Rights Violations Victims Memorial Commission Executive Director Carmelo Victor Crisanto, Spirit of EDSA Chairman Christopher Carion, Bantayog ng mga Bayani Attorney Jose Manuel Jocno, August 21 Movement President Maan Hontiveros, Chino Roses Foundation Ms. Rebecca Quijano, University Student Government ng DLSU Manila, President Rafael Hariong, at Assistant City Administrator for General Affairs, Attorney Rene Grapilon. Ayon sa pamunuan na nanguna sa naging programa, maituturing na bilang mandato sa bansa ang pagdiriwang at paggunita sa EDSA People Power Revolution na sumisimbolo sa hindi pagkalimot ng mga Pilipino patungkol sa alaala ng nakaraan. Anila malaya rin ang iba't ibang mga grupo na lumahok o kaya ay maglumsad ng kanilang programa bilang pakikiisa sa nasabing selebrasyon. Ganito rin ang naging pahayag at panawagan ni Jocno kung saan sinabi niya na sa kabila ng hindi pagtatakda sa Pebrero 25 bilang isang holiday ngayong taon, hindi pa rin ito maiaalis ang paggunita ng sambayanan sa mga alaala at aral na itinuro ng mga madilim na karanasan sa ilalim ng rehimeng Marcos. Well, I think every year is different and this particular year, because of the developments na inalis nga sa list of holidays ang araw na ito, ang February 25, ay palagay ko nagkaroon din ng sense of urgency ang mga grupo na kailangan hindi natin kakalimutan at hindi kakalimutan ng bayan ang nangyari.
sana po ay magsama-sama tayo na ipaabot sa lahat at ipaalam sa buong bayan ang talagang nangyari ng panahon ng martial law. Yung mga naranasan natin ng mga pang-aabuso sa ating mga karapatan, yung pagkawala ng kalayaan, yung mismong pagka-plunder sa ating pera ng bayan. Yun ay mga bagay na dapat hindi mangyari ulit. Kaugnay pa rin ng naging seremonya, nagpakita rin ng partisipasyon sa paggunita ng EDSA Revolution ang ilang grupo tulad ng August 21 Movement o ATOM, Project Gunita at iba pang mga grupo at organisasyon na nagsagawa ng kani-kanilang mga programa sa iba't ibang parte ng bansa. Inilarawan ng grupong Project Gunita ang kwento ng EDSA bilang kwento ng buong sambayan ng Pilipino na nagkaisa para kumala sa ilalim ng isang diktaturang pamahalaan. Kasabay nito ay ang kanilang panawagan na huwag magpatinag na ipagtanggol at panatilihing buhay ang katotohanang dala ng kasaysayang ito. Bukod naman sa naging seremonya noong umaga, isang concert din ang isinagawa sa People Power Monument alas 7 ng gabi nitong linggo na may temang #EDSA kahit saan. Samantala, wala mang nagpasa ng permit para magsagawa ng rally sa People Power Monument, ilang mga protesta pa rin ang isinagawa sa iba't ibang lugar sa bansa, kasabay ng selebrasyon ng ika-38 taong anibersaryo ng EDSA People Power Revolution. Para sa EuroTV News, Mia Layagin sumasaludo sa bawat Pilipino. At sa kaugnay po ng balita, sa kadbila ng pagdiriwang ng araw ng EDSA People Power Revolution, ilang grupo ng anti-Marcos ang hindi nagpahuli upang saksihan at alalahanin ang makasaysayang pangyayari na ito sa bansa, kung saan nagpahayag rin sila ng kanilang saloobin, karanasan at panawagan sa gobyerno noon at ngayon. Para sa karagdagan ng balitang iyan, sa report ni Dan Villegas. Kasabay ng paggunita ng ika-38 anibersaryo ng EDSA People Power, buhay pa rin sa kasalukuyang taon ng diwa ng kilusan. Nakita sa mga grupong nakaisa dito sa People's Power Monument sa Quezon City noong ika-25 ng Pebrero. Inihiyag sa selebrasyon na ito ang kwento ng People Power sa paglaban at sa kabayanihan ng mga mamamayang Pilipino sa pagpapatalsik kay Ferdinand Marcos Jr. Ilan sa mga dumalo dito ay ang grupong ATOM o August 21 Movement na nabuo dahil sa pagpaslang kay Ninoy, kung saan naghayag sila patungkol sa totoong diwa ng paggunita ng EDSA People Power at ang kanilang panawagan sa gobyerno. Ang ipinaglalaban namin ay yung tuloy-tuloy, yung kung ano yung aming pinaglaban noon kasi natamo natin ang kalayaan nung maupo si Cory. Kasi di ba noon walang kalayaang magsalita. Pag nagsalita ka ng laban sa diktador, talagang masasalvage ka, dudukutin ka, or whatever. Ngayon na may kalayaan tayo, parang nakalimutan ng mga tao na ito ay dahil sa sakripisyo ni Ninoy. Kung hindi si Ninoy nagsakripisyo, wala tayong kalayaan. Sakit sa dibdib na yung ipinaglaban namin, parang, sabi ko nga parang it was put into waste. Ang panawagan ko lang sa gobyerno, yung huwag naman nilang i-revise yung history. Kung anong totoo, ayun lang ilabas nila, hindi yung baliktarin. Ilang grupo naman ng mga kabataan, manggagawa at student leaders ang nagtipon sa iba't ibang bahagi ng Metro Manila upang gunitain ang anibersaryo ng EDSA People Power Revolution. Hinimok nila ang mga Pilipino na magkaisa at kumilos bilang isa upang mabigo ang tiyatsa na maaaring magpalala sa kalagayan ng mga Pilipino. Inihahayag rin nila na wakasan ang kontraktualisasyon at iginiit ang pagtaas ng national minimum wage, pagtanggi sa foreign control ng public utilities, environmental protection at pagtanggi sa US Marcos Tiyatsa. Ilang aktibidad naman ang ginanap sa iba't ibang bahagi ng bansa patungkol sa selebrasyon katulad ng public exhibit para sa demokrasya at karapatang pantao sa Bacolod, storytelling para sa kabataan sa Malolos, Bulacan, musical events sa Naik, Cavite, on-ground protest sa Cebu, public forum sa Davao, EDSA Freedom Ride sa Makati City, motorcade sa Metro Manila at iba pa. Samantala, nagsagawa naman ng mga hakbang pangseguridad ang Philippine National Police o PNP at iba pang government agencies para sa ligtas na selebrasyon ng EDSA Day. It's a collaborative effort ng lahat ng mga agencies, mga government agencies, yung AFP, MDA, sa PNP, Fire, and BJMP,
para ma-secure po ang gaganaping selebrasyon ng People Power. Mga mahigit po kami 1,000 na nandito ngayon sa PPN. So far ma'am, wala pa po kami namomonitor kung ilan. Wala na pong makakapunta rito dahil wala namang binigyan ng ibang permit. Ayon kay Station Commander Police Lieutenant Colonel Jake Barilla, wala namang naitala na nangyaring protesta sa nasabing pagdiriwang sa People's Monument sa Quezon City dahil walang nag-submit ng permit sa lugar. Para sa Your TV News, Dan Villegas sumasaludo sa bawat Pilipino. Sa iba pang mga balita, magbabalik po ang Hero TV Primetime Balita. Balik tayo sa mga balita. Isinambatas na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ngayong Lunes ang Republic Act No. 10868 o ang Centenarians Act of 2016 na layong bigyang benepisyo ang mga senior citizen nasa loob o labas man ng Pilipinas. Nakasaad sa batas na pinirmahan ng Pangulo na pagsapit ng 80 taon gulang na mga senior citizen ay maaari na silang makatanggap ng 10,000 at kada 5 taon hanggang sa 75 taong gulang. Ipinaliwanag din ng Pangulo ang pagpapalawig ng sakop ng Centenarians Act ay pagpupugay sa nakatatanda, pagiging mabuti at pakikiramay. Binati rin ng Pangulo ang mataas at mababang kapulungan sa pagpapatupad ng batas. Pagpapatunay raw ito na ang kolaborasyon ng mga mambabatas ay idinisenyo upang ipamalas ang galing ng bawat isa. The expansion of the coverage of the Centenarians Act is a homage to the Filipino trait of compassion, and in our culture, none are showered with more kind and loving care than our elderly. Under the new law, Filipinos upon reaching the age of 80 shall receive a cash gift of 10,000 pesos in every 5 years thereafter, and upon reaching the age of 85, 90, and until 95. We do, after all, stand on the shoulders of these giants. But they deserve more than cash in an envelope. Samantala, itinalaga na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. bilang bagong administrator ng Local Water Utilities Administration ng abogado si Jose Moises Salonga, kung saan pinalitan nito si Homer Reville. Pangangasiwaan ni Salonga ang pagbuo sa mas maayos na distribusyon ng tubig sa mga probinsya at munisipalidad sa labas ng Metro Manila. Bibigyan din nito ng prioridad ang ilang problema at issue na may kinalaman sa water supply sa bansa sa mga nabanggit na lugar. Matatandaang nanilbihan na si Salonga sa ilang ahensya ng pamahalaan gaya na lang sa Anti-Illegal Drugs Special Operations Task Force of the Philippine National Police, National Power Corporation, Land Bank of the Philippines, First Farmer Rural Bank of Batangas Incorporated, Philippine Associated Smelting and Refining Corporation, Office of Executive Secretary at PNOC Renewal Corporation. Nagtrabaho rin ito sa First Cabanatuan Renewal Ventures Incorporated Emergence Management and Consulting Corporation at sa lokal na pamahalaan ng Quezon City.
Naging matagumpay ang 2 araw na Cybersecurity Skills Development Activity ng Philippine Army bilang bahagi ng kanilang 127th Founding Anniversary Celebration sa Fort Bonifacio, Taguig. Pinangunahan mismo ni Philippine Army Commanding General Lieutenant General Roy Galido ang closing ceremony kahapon at nagsilbing speaker ng programa. Binigyang din rin ni Galido ang kahalagahan nito at kakayahan nila para maprotektahan ang kanilang cyber domain. Ang naturang aktibidad ay isa sa mga pangunahing programa ng Philippine Army na binuo sa ilalim ng Combined Arms Training Exercise o KTEX na kilala bilang Katihan. Lumahok rito ang 8 paaralan kabilang ang mga opisyal at enlisted personnel mula sa cyber units ng hukbong Katihan. Bago nito, nagsagawa muna ng familiarization ng mga kalahok na isinagawa naman ng Army Signal Regiment na binubuo ng Cyber Battalion ASR. Layo na rin ito na pagyamanin pa ang critical thinking at problem solving ng mga kalahok. Gayon din ang kahalagahan ng teamwork at kolaborasyon sa iba't ibang sektor ng bansa. Kabilang rin dito ang pagpapakita ng pagtutulungan ng militar katuwang ang akademya bilang paraan sa cyber capabilities ng bansa. Ng Department of Justice o DOJ na nasa pangangalaga pa rin ng Department of Migrant Workers ang mga Overseas Filipino Workers o OFW sa kabila ng kapangyarihan ng mga lokal na pamahalaan na maglabas ng mga Pilipino sa bansa. Ito ang naging sagot ng DOJ matapos lumitaw ang mga problema ng mga seasonal workers sa South Korea. Tunghayan ang detalye sa aking report. Binigyang diin ng Department of Justice na maaaring maglabas sa mga lokal na pamahalaan ng mga manggagawa sa bansa sa pamamagitan ng Sisterhood Agreement. Ngunit ang proteksyon ng mga Overseas Filipino Workers o OFW ay sa ilalim pa rin ng Department of Migrant Workers or DMW. Base sa legal na opinyon ng DOJ, tungkulin ng DMW na protektahan ang kalagayan ng mga OFW habang ang LGU ang unang nakikipagkasundo. Naniniwala raw sila na may tungkulin pa rin ng national government sa pagbibigay ng proteksyon at pagtataguyod ng kapakanan ng mga manggagawa sa ilalim ng DMW. At bilang pagsunod na rin sa Republic Act 8042 o Migrant Workers and Overseas Filipino Act of 1995 na inamyendahan ng Republic Act 10022 habang base sa Republic Act 7160 Section 35, pinahihintulutan ang mga lokal na pamahalaan na pasukin ng joint ventures sa mga individual at non-government organization. Ito ang naging tugon ng DOJ mula sa katanungan ng Presidential Management Staff or PMS tungkol sa mga kasunduan sa sisterhood ng mga lungsod sa South Korea na mga kinalaman sa deployment ng mga seasonal worker sa sektor ng agrikultura at pangisdaan upang masolusyonan ang mga problema na kinakaharap ng mga OFW. Iminungkahi ng DMW ang pagpapatupad ng joint circular sa pagitan ng DOJ, Department of Foreign Affairs, Department of Interior and Local Government, Department of Agriculture at Bureau of Immigration. Inaasahan sa joint circular ang paglalabas ng mga guidelines sa mga polisiya at commitment ng bawat tanggapan ng pamahalaan kaugnay sa mga seasonal workers sa South Korea. Para sa EuroTV News, Criza Lopez, sumasaludo sa bawat Pilipino. At sa atin naman pong balitang sports, Proud Pinoy. Sweep ang ganap ng Gilas Pilipinas sa kanilang first window sa FIBA Asia Cup Qualifiers 2023 matapos tambakan ng Chinese Taipei sa kanilang laban kagabi sa Pasig. Halos makalahati ang tambak ng Gilas sa kanilang laban sa score na 106-53. Sa press conference na ginanap pagkatapos ng laro, sinabi ni Gilas coach Tim Cone na kayang-kayang mag-dominate ni Kai Soto sa Asian Basketball kung saan gumawa ito ng 18 points, 10 rebounds, 5 assists at 3 blocks. Nagambag naman si St. Dwight Ramos ng 12 points, 3 rebounds at 2 steals. Pinangunahan naman ni naturalized player kabayan Justin Brownlee ang Gilas na gumawa ng 26 points, 13 rebounds, 5 assists at 2 blocks. Nakatakda ang susunod na laban ng Gilas sa November 21, 2024 kontra New Zealand at
November 24, 2024 kontra Hong Kong. Samantala para naman sa ating entertainment, kahit patapos na ang buwan ng mga puso, hindi pa rin nauubusan ng surprises ang ating mga couple sa mundo ng entertainment. Sa harap ng madlang people, muling nag-propose ang bokalista ng Sponge Cola na si Yael Luzon sa asawa nito na Showtime host na si Karil Padilla. Yun, no? Narito si Sam Martos upang bigyan tayo ng update sa mundo ng entertainment. Happy Monday mga ka-star! Dumako naman tayo sa mundo ng entertainment. Para sa ating balitang showbiz, isang matamis na oo. Yan ang sinagot ng aktres at singer na si Karil Padilla tatlong hari sa kanyang longtime partner na si Yael Luzon matapos itong muli mag-propose sa pangalawang pagkakataon. Kung saan naging saksi nito ang kanilang Showtime family. Kitang-kita naman ang ningning sa mga mata ng aktres nang isuot sa kanya ang singsing. Pagkatapos ito ay nagbahagi naman ng isang awitin si Yael na sinabayan pa ni Karil na talaga naman kinakiligan ng mga manonood. Ayon kay Yael, magsasampung taon na silang kasal pero mas sumibay raw ang kanilang relasyon through ups and down. Matatanda ang ikinasal ang dalawa sa kanilang church wedding sa Tagaytay noong 2014, ngunit hindi raw ito kasi nakapag-propose noon. Samantala, dream wedding nila Jessie at Luis Manzano ibinahagi na nila sa publiko. God has given us our biggest blessing, our little Rosie. And I always say this, always, kayo lang sapat na. I promise to love our family with all my being. I promise to always love you over and over again, even on our hardest days. And I promise to protect our peace and happiness. I love you, Peanut! I love you! Sa pangalawang pagkakataon muling ikinasal ang aktres na si Jessie Mendiola sa asawa nitong si Luis Manzano, kung saan ibinahagi nila sa publiko ang iba't ibang litrato ng kanilang kasal na pinusuan at kinakiligan ng mga netizen. Sa Facebook post ng aktres na may caption na Our Dream Wedding, kitang-kita ang ganda ni Jessie sa kanyang wedding gown habang hawak ang kanyang bulaklak. May litrato rin ng aktres kasama ang kanilang anak na si Peanut. Present naman sa kanilang kasal ang kanilang mga mahal sa buhay. Matatandaan nagkaroon ng dalawa ng kanilang civil wedding noong 2021 kung saan pinanatili nila itong intimate dahil na rin sa pandemic. Samantala nagbigay naman ng suporta ang iba't ibang artista at mga kaibigan ng dalawa. Sa naturang post din ng aktres, isa-isa nitong pinasalamatan ang mga naging bahagi ng kanilang kasal. Bago pa ang araw ng kanilang kasal, una nang nag-post si Jessie ng litrato kalakip ang proposal sa kanya ni Luis. Para sa Euro. At yan ang balitang entertainment. Muli ako si Sam Martos. Balik sa inyo, Henry at Krisa. Yan ang mga balita ang aming nakalap hanggang sa mga oras na ito. Para sa karagdagang balita at impormasyon, maaari ninyong bisitahin ang aming official website, yourtvph.com. Maaari nyo rin kaming mapanood via Pinoy Extreme Channel. Muli, ako po si Criza Lopez. At ako naman po si Henry V. Nicolas. Para sa patas at tapat na pagbabalita, ito po ang Your TV News. Sumasaludo sa bawat Pilipino.